ka-partner! Welcome po sa Patok sa DZAR. Oras po sa Pilipinas. 1 minuto bago makalipas ang alauna ng hapon. Happy Friday mga ka-partners! Happy Friday, ka-partner Chiclet! Maayong hapon, ka-partner Jillian! Ayun, magandang hapon po sa inyong lahat. Yan. Naimbag maalem. Maupay nga kulog. Mayapagat panapon. At buenas tardes, mi amigos, mi amigas. Yan, good afternoon sa inyong lahat. Saan man kayong bahagi ng mundo, wini-welcome namin kayo. Ayan, dito sa paboritong tambayan ng mga nagnenegosyo at kanilang mga kasosyo. Dito lang sa Patok, may oportunidad sa bawat katok. Ayun mga ka-partners, kaya kung nais nyo po kaming katok, maaari po lamang tumawag sa 8836-3875 o 8801-9836. Pwede nyo rin kaming i-text sa numerong 0927-540-2241. Yes mga ka-partner, o di kayo mag-iwan po kayo ng comment sa ating Facebook at sa ating YouTube live stream sa DZAR 1026 at sa Patok sa DZAR. At mga ka-partners, live na live din po tayo at nakikita po tayo sa GSAT Channel 40 nationwide. Ayan. Kaya mga ka-partners, ako pa rin po ang inyong lingkod. Ako si ka-partner Jillian. At ako naman, si ka-partner Chiclet, ang makakasama nyo rin ngayong hapon. Ka-partner Jillian, excited ka na ba? Ano ba yung pag-uusapan natin ngayon? Yes. Alam mo ka-partner, excited talaga ako kapag skincare yung pinag-uusapan. Exactly. Alam mo naman. Alam mo Girl naman. thing. Girl thing, mga ka-partners. At alam ko maraming makaka-relate dito ng mga kababaihan, mga momshies, even yung mga brand mothers. Kasi hindi lang mga kabataan at mga nanay ngayon ang nag-skincare. Pati na rin itong ating mga lola. Yes. Ayan. Aside from that, yung mga kapatok din natin ng mga lalaki ngayon, na-educate at na-inform na rin sila na kailangan na rin talagang mag-skincare Totoo. dahil sa panahon ngayon, kapartner. At sino ba namang hindi ma-excited dahil bumabaha ang mga skincare dito sa ating harapan? Yes. Nakikita nyo naman siguro mga kapartners. Ayan, kaya wag na po natin patagalin mga kapartners sa ating episode sa first set. Meron po tayong live na i-interviewin o kakausapin about sa kanyang negosyo at sa second half po, meron pa rin po tayong makakapanayam. Kaya ladies and gentlemen, sa lahat po ng ating mga kapatokers and listeners, ayan, mula kasi sa delivery career ang ating guest ngayon, isa na siyang leader sa likod ng isang international skincare brand na minamahal na rin ngayon ng maraming Pilipino. Ayan, with a heart for service and a mind for strategy, he rose from the ground up and now leads the Lanbena Philippines with excellence. Ayan. So mga kapartner, wag na po natin patagalin. Let's all welcome the man behind the brand, ang operations manager ng Lanbena PH. Walang iba kundi si kapartner RJ Tan. Ayan. Good afternoon po, kapartner. Ayan, welcome po sa Patok sa DZAR. At bago po tayong magsimula, pwede po kayong mag-shoutout. Baka meron po kayong gustong batiin, meron po kayong gustong pasalamatan. Nasa inyo po ang pagkakataon. Gusto ko lang i-greet yung mga ka-workmate ko. Kaya dyan, sana nanonood kayo. And yung boss ko, alam ko nanonood ka dyan. Chill ka lang dyan. Ayun. So, si kapartner RJ po, sabi dito ay ang operations manager ng sinasabi nating Lanbena PH. Yes. Ayan, pwede niyo po ba kaming kwentuhan, kapartner, kung unang-una, sino po ba si kapartner RJ at paano niyo po ipinasok sa inyong buhay o paano niyo po pinasok itong Lanbena PH bilang negosyo? Actually, nag-start ako bilang courier, delivery courier. In layman's term, helper siya. So, tawag kami courier kasi may mga uniform kami noon. Okay. Hindi lang siya basta naka-short. So, from the field, doon ko nalaman kung paano yung sa logistics sides. So, nakikita ko yung mga reaction ng mga customer. Ganito pala nangyari pag di ko natatama na yung delivery ko. Then, from that, nag-start ako sa office. And then, lahat ng mga experience ko, pinagsama-sama ko siya hanggang sa apply ako ng trabaho, marami ako napunta ng trabaho hanggang sa nag-end up ako kay Lanbena and nabigyan ako ng opportunity bilang maging operations manager. Okay. So,
syempre, meron po kayong mga experience niyan bilang sabi niyo po na career. Yes. Na-apply niyo po ba ngayon na kayo po ay isa ng operations manager? Kumbaga, paano yung naging transition? Ano yung nag-shape po sa inyo kung paano po kayo ngayon? Actually, malaki yung factor na naging experience ko yung courier. And hindi lang basta courier, pati din sa loob ng warehousing kasi mostly logistics yung naging trabaho ko eh. So, lahat ng mga concerns, ng mga subordinates ko, halos na-experience ko na and alam ko na kung paano ko sila, kung paano ko igagawa ng paraan yung mga concerns nila. Kaya, Okay. mostly nagiging positive yung mga outcome nung namin, mga concerns. Malaking factor yung napagdaanan niyo po before at naging application po sa ngayon po Yes na po. position po ninyo. Ayun, so bilang isang ngayon kasi operation manager na po kayo, ano yung pinaka-challenging po na decision po na ginawa nyo para sa Lanbena PH? Kasi alam naman po natin na hindi basta-basta o hindi talaga madali ang pagnenegosyo. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka. So ano po yung pinaka-challenging na decision po na ginawa nyo at paano nyo po ngayon ito hinarap? Actually, pinaka-challenging na decision na nagawa ko, syempre, as a startup company, kailangan din natin tignan yung mga expenses natin. So, napakahirap din talaga i-maintain yung mga tao, mostly, lalo na pag hindi nag-perform. So, dapat talaga naming magbawas. So, ayun yung pinakamahirap sa akin kasi syempre, pag nagbawas ka ng tao, alam mo na may maapektuhan pang iba eh. Kasi syempre, kailangan nating mag-survive, kailangan din nating i-ano rin natin yung expenses nun sa company. Ayun. So, bigyan po natin ng highlights itong Lanbena PH dahil sabi niyo po kanina, bago pa lang po ito sa Pilipinas, although ito ay from China at kilala na sa iba't ibang bansa. Ngayon, ipinapakilala po natin siya sa mga Pilipino at marami na rin pong tumatangkilik at Yes. nagmamahal sa ating mga produkto. So, ano-ano po ba ang mga ino-offer po ng Lanbena PH dahil nandito po sa aming harapan? Maaari niyo po bang i-share sa amin kung ano-ano po yung inyong ino-offer? Si Lanbena nag-offer ng products from head to toe. Yan yung hawak ni ka-partner. Eto. Antioxidant. Boost radiance and toner. hydrating. Yes, hydrating toner. Mostly, maraming brands, ibang brands, may vitamin C din. Ano yung naiba namin kay Lanbena? Ano siya kailangan mong i-activate, aalugin mo siya. Makikita mo talaga, may mga bubbles siya. Yung bubbles na yun, doon nagko-contain yung vitamin C na ayun yung mapupunta sa skin mo na madali ma-absorb. So, malalaman mo na nagiging effective siya kasi nakikita mo siya unlike yung ibang product na wala lang, liquid lang din talaga siya. Okay. Yes. So, itong mga nasa harapan nyo, antioxidant series namin siya. Kapartner, bakit sa tingin mo tinatangkilik yung Lanbena? Si Lanbena kasi fino-formulate siya para ma-adapt sa skin ng bawat country. For example, sa Philippines, talaga naman napakainit sa atin. No? So, kailangan natin ng sunscreen. Marami nagkiklaim SPF 50, pero sa testing na laboratory, below 50 siya. So, si Lanbena, kiniklaim namin SPF 50, pag tinest siya, minsan more than 50 pa. So, true yung nilalagay namin. And talaga namang effective siya. And you can buy that in a very affordable price, pero yung effect, very premium naman talaga. Very effective siya. Speaking of effective, paano na nasisiguro na safe and effective talaga itong Lanbena sa different kinds of skin type? Actually, meron kaming FDA certified kami. Cleared kami kay FDA. And meron pa kaming nagpapatest kami sa labas, sa ibang bansa, kung talagang effective yung namin. Yung kiniklaim namin talaga. Okay po. So, sa pag-i-introduce po ninyo dito sa Philippine market, kamusta po yung response po ng ating mga kababayan? Paano nyo po, ano-ano po yung mga marketing strategy po na ginawa po ninyo para talagang lumawak po yung audience po nitong, yung reach po nitong Lanbena PH? Sumasali kami sa mga event. Okay. Yes. Para makilala kami. And syempre, nag-online kami, live seller, ganyan. And if may mga concerns, kinikater naman namin and in-improve pa namin kung ano ba dapat namin sa kanila. Ayan. So, marami tayong mga feedback na natatanggap. Since
kayo po ba ay may online shop na or ano po ang inyong kapamaraanan? Sabi niyo po kanina nasa online po tayo. So, paano po sila nag-order? Through online kami, TikTok, Shopee, and Lazada, available kami dyan. Pag live, pwede kayo mag-order, and pag hindi naman live, punta lang kayo sa shop namin. Pakihanap lang si Lanbena. Okay, so far, kamusta po yung mga reviews po nila, yung mga feedbacks, may positive yan at may negative. Paano po ninyo tinutugunan yung mga positive and negative feedback po ng mga tao? Sa positive feedback, minemaintain namin kung ano yung feedback nila. Mas lalo namin ginagalingan para makuha namin kung ano yung gusto ng customer. And sa negative feedback, doon namin check kung ano ba yung mga dapat namin improve. Kasi lahat naman tayo dapat improve natin, no? Kaya kung mapapansin nyo, kung yung iba nag-iba ng packaging, nag-iba ng formulation, kasi doon kami nagfo-focus para ma-improve, para ma-satisfy namin yung mga customers namin. Tama. Kapartner, na-mention mo kanina kasi nasa online na rin itong Lanbena. So, alam naman natin, di ba, na pag sikat, maganda yung produkto, may nanggagaya. Na-try na ba ng Lanbena na ginaya siya, di ba? So, like mga copycat skincare, yung ganon, mga fake. So, paano nyo po ito hinarap or how do you deal with this? Actually, meron kaming bang store na check din. Same packaging. Pero pag tinatry namin bumili, kasi si Lanbena meron siyang security seal eh. Pwede mo siyang i-check doon sa pinaka-website kung authentic yung products mo o hindi. So, if nakita namin na merong product na nanggagaya, manghihingi kami ng tulong sa platform, i-report namin. So, meron na talaga? Meron siya pangilan-ngilan. Talaga po. Hindi maiiwasan talaga yan, no? Yung imitation dito sa Pilipinas. Talagang hindi mo makokontrol eh kasi unless na lang kung talagang magiging mapanuri ang isang kumpanya kasi may mga nag-i-imit po talaga. So nakatry po kayo na nasampahan sila ng legal case, hindi pa kami Wala matong sa pa ganun. naman. Okay. Puro platform reporting pa lang. Okay po. So, ayan, mga kapartners, itong Lanbena is, sabi kanina ni kapartner RJ, is more on vitamin C. Tama po ba? Yes. So, meron po ba kayong specific na para sa ganitong age? Or anong ilang taon po ba ang dapat gumamit nito? Yung mga teenager po Okay. ba is pwede na sila? Yes, yung mga teenager pwede na. Ang recommend namin 16, pwede na siya and above. Kasi, yun din yung tinatarget namin kasi ang sa era natin ngayon, dati per age yung bracket eh. Ngayon kasi per generation, may mga Gen Z, may boomer. So, ang tinatarget namin ngayon, yung mga bata, kasi pag yung mga bata bumili, nakita nila effective, may impluwensya nila yung nanay nila. So, mami, bili ka na ito, maganda to. Naging diba? baliktad na yung Yes. panahon ngayon. So, halos lahat yan. And hindi lang siya pang babae, pati rin pang lalaki. Okay. Lalo na yung sunscreen talagang kailangan na kailangan. Okay. Sa usapan naman pong presyo, pwede nyo po bang i-price reveal yung mga price range po nila para sakaling maengganyo po ang ating mga manonood na agad umorder na ngayon habang sila po ay nanonood at nakikinig po sa inyo? Ang price range namin sa mga ganyan, kung ano yung nakikita nyo dyan, nasa 200 and pataas siya, 200 up. Okay. So, very affordable Yes, very lang. affordable, pero yung effect is talaga namang premium effect. Okay. Ayan ka, partner. Yes, curious lang kasi ako, naririnig ko, actually, sabi mo, sir, di ba, mas focus kayo on vitamin C. Pero yung mga na-experience ko kasi before is doon ako sa retinol. So, gusto kong mas maintindihan pa how important or ano ba yung tamang paggamit ng vitamin C. Medyo lacking pa yung information ko dyan. Pwede mo ba kaming i-educate doon ka, partner RJ? Sige. Si vitamin C kasi ang effect niya is brightening siya. So, makakaputi siya. Makatanggal siya ng mga blemishes. Si retinol kasi mostly parang anti-aging siya. Talagang yung mga fine lines mo, wrinkles mo, talagang mawawala naman. Pero ang side effect niya, magkakaroon ka ng blemishes, magkakaroon ka ng pekas. So, para maiwasan yun, kailangan mong gumamit ng vitamin C. Then, meron din kasing bawal mong pagsabayin yung dalawang active. So, paano po yung dapat na paggamit nito ka-partners? Para alam naman ng mga ka-partners natin kung paano ba ang tamang pag-apply ng skincare. Kasi usually, yun talaga yung tanong nila. Maraming may gustong gumamit ng skincare, pero hindi nila alam kasi iniisip nila maaring masunog yung mukha nila pag hindi nila nagamit ng maayos yung mga skincare, which is available naman online, sa mga drugstore, ganun po. Yung skincare naman ni Lanbena, wala naman siyang sobrang harsh chemical na talaga naman magpipil yung
yung mukha mo. No? So, kaya safe siya gamitin araw-araw. Dahil nandun siya sa, yung mga ingredients niya is nandun siya sa moderate lang, wala siya sa pinaka-harsh. Okay. So, safe naman siya gamitin araw-araw. Ayun, so may mga bago po ba kayong products na gusto nyo pong ilungsad sa Philippine market? At bigyan nyo naman po kami ng konting sneak peek po. Yeah, Ano actually po meron ito? kaming maglalabas sana within next month, retinol series naman. Which is Okay. talagang very good din naman na effects nun. Sabi ko nga, retinol and vitamin C, good combination yan. Itong retinol po ka-partner is, ano po yung effect nito sa ating mga mukha? Anti-aging siya, yung mga fine lines mo, ma-lesen. Kasi yung iba, pag gumamit, ala nila isang gamitan, mawala. So, hindi naman. Depende naman sa gamit mo. Malilesen siya. At the same time, makikita mo talagang mababanat yung skin mo siya. Okay, so ang ideal age po ng retinol is yung mga Mga 18, ganyan. 18 above na. Pero pwede naman mas maganda rin sa sa yung mga may age talaga. Tulad ko, 40 plus mga ganyan. Mga ilang taon or ilang months mo mapifeel na nawawala na yung mga wrinkles ko. Depende na sa Effect. gamit. Yeah, depende sa paggamit mo. Pero siguro, I could say within 15 days. Oh, na ganun diligent mo kabilis. na makikita mo yung talagang lalambot na yung skin mo. Ayan. So, abangan Mag-effect talaga na namin siya, yung yes. ng Lanvena, yung retinol. Kasi nararamdaman na namin yung mga wrinkles namin. Siguro kakaisip namin ito ng problema. Ito naman po ka-partner RJ, yung sa side po ninyo as operation manager. Ano po yung mga challenging po dito sa yung sa pag-ooperate po ng business? Give us more info po kung pagdating po sa pagmamanage po ba? Ano po ba yung mga challenging nyo? Tapos, gaano po ba siya kahirap at paano nyo po siya ino-overcome? Mahirap siyang, ang challenges namin ngayon is paano namin mapopromote ng maayos yung product Produkto. namin. Kasi syempre, made in China, alam mo naman yung iba sinasabi, pag made in China is pangit. Oo. Diba? Meron tayong ganung notion sa Pilipinas. Pero mostly naman gawa ng China is talaga naman maganda. And doon kami nagkakaroon ng hirap i-promote. Kaya sumasali kami sa mga events and kami mismo ginagamit namin yung products namin para kami yung living proof na talaga namang effective siya. Opo, no? Hindi talaga kasi basta-basta makipag-compete sa ganitong klaseng industry. Sabi nyo nga po kanina, may mga competitive edge naman po kayo na sabi nyo, nabanggit nyo kanina na talagang effective siya, affordable, at the same time, walang masyadong chemical at walang mga harsh effect po sa muka. Ayan, so ngayon po ka-partner, ano po kaya yung mga karagdagan pa na mga marketing strategy po na iniisip po ng kumpanya para po mas lalo po talaga siyang tangkilikin ng tao? Sa ngayon, yun nga, sumasali kami sa mga events. Mga event. Para, Nagfo-focus po kayo yes, sa mga event. And at the same time, gumagawa kami ng content na kami sa mga empleyado. Pinapakita na talagang ginagamit namin actually yung product. How about yung ipapasok na po siya sa mga malls, sa mga Ongoing negotiations ongoing kami na doon. po. Ayun, so sooner, makikita po natin siya sa Yes. loob ng mga malls, mga supermarkets. Ayan, para talagang yung exposure po niya is visible na po sa mga consumers. Ayun, so ito naman ka-partner, alam po natin na iba-iba yung klima sa Pilipinas. Tag-ulan mamaya, tas bukas iinit na naman. So kumbaga yung climate change and rising po na stress levels po ng mga Pinoy, paano po nakaka-adjust yung itong skincare po natin? Yung sa skincare namin, nga, finormulate siya per region. Okay. Dahil nga, per region, iba-iba yung climate niya. So, kaya kung sa Philippines, pag sobrang init, kung ano may ilalagay mo sa face mo using Lanvena products, hindi siya magpapawis na parang akala mo madulas. Minsan kasi, namumuti-muti pa. Hindi siya Iba. ganun. Pag malamig yung mga products, hindi rin siya naninigas kasi yung iba, yung product, liquidy siya. Pag malamig, magiging malapot siya. So, same consistency pa rin siya. Paano ba yun? Milk-based ba yung natin, yung sunscreen? Medyo whitish siya, pero ganun siya. Normal na sunscreen Non-greasy naman siya. po Non-greasy siya. siya. Okay. Quickly absorbent. Tanong ko lang ka-partner, so may difference ba sa buying behavior ng mga Pilipino kumpara sa ibang bansa? Kasi alam naman natin na international itong Lanvena, di ba?
Yun nga, pagdating kasi sa Philippines, pag sinabing made in China, meron silang notion na pangit or baka delikado, baka may gamot. So, doon kami nahihirapan. Kaya pinopromote namin na talagang pinapakita namin kami mismo yung gumagamit na wala naman nagiging harsh effect sa amin. So, yun lang naman yung, kasi usually kasi parang in general naman kasi, di ba yun, yung pagka-China product, sabi nila, parang substandard, ganun, Yes, di ba? Pero, aside from that, sa buying behavior, pag napatunayan nyo na po na ganito yung product, wala naman. Wala namang iba pa. Unless na lang, di natin maiwasan yung mga scammer. Oo. Ayan po. So, meron ba kayong, how do you want Lambena to impact Filipino communities in a long term, kapartner? Gusto namin ma-remember si Lanbena na affordable yung price, pero yung effect is long-lasting and very premium effect. Okay. Yun talaga, labanan talaga ito ng affordable. Kung sino yung pinaka-affordable yet effective. Effective, yes. Yan talaga yung mga gusto ng Pinoy. Alam mo naman tayo mga Pilipino, basta sa usapang pagpapaganda, itatry nila yan. Ganyan tayong mga Pinoy. Ayan ka, partner RJ, meron po tayong mga live commentors at mga live viewers na gustong ipaabot po ang kanilang mga mensahe po sa inyo. Sabi po dito ni My Mood, sabi niya, grabe yung growth mo. You've proven that hard work really pays off. Well deserved, sabi niya po. Ayan, sabi naman ni JA, yes, true. I've been using Lambena sunscreen and I'm truly satisfied. Lightweight, non-greasy, and it keeps my skin protected all day. Ayan, sabi rin dito ni Axel Carr, nakakabilib po yung journey nyo. Pinatunayan mong kahit saan ka nagsimula, posible po talaga ang pagtatagumpay. Ayan, sabi naman ni Viralist, You're proof that no role is too small, basta may pangarap, may pag-asa. Congratulations po sa promotion ninyo. Sabi niyang ganyan. Ayan, marami po tayong mga live viewers. Mayroon dito sabi ni Yana Alpuerto, matry nga yung set na yan para mas maging pretty. Ayan. Napakaganda talaga yung Lambena, lalo na yung sunscreen po nila. Bet na bet po namin. Ayan, at marami pa pong mga nagko-comment. Meron pa baka gusto dito naman sa screen, ayan, Rin Skim, true pang masa na presyo pero yung quality grabe ang taas. Darkness 0718, is this a sign for me to start using a skincare product? Hehehe, I hope the results turn out great. Ayun, mabilis. Ayan. Can't wait to see your magic Lanbena. Ayan. So, na-excite na ako kasi kanina dun sa labas ng ng studio narinig ko na, uy, gumagamit ako niyan. Maganda yan. So, parang na-encourage tuloy ako i-try May yung mga gumagamit po dito sa building. Yes. Ayan. So, ka-partner, eto no, bibigyan po namin kayo ng way na i-promote po ng mas lalong i-promote po ninyo itong Lanbena PH. Nasa inyo po yung pagkakataon na imbitahin po yung ating mga kababayan, yung ating mga viewers po kung ano po ba yung mga upcoming nyo po na mga launching or yung mga upcoming products po na gusto nyo Ano yung po abangan? ipakilala sa masa at sa Pilipinas. Ayan, so nasa inyo po yung pagkakataon po. Okay na. Ay po mga kapartner, paki-follow lang po si Lanbena sa Facebook page, YouTube, TikTok, and meron din kami online shop sa Shopee, Lazada, and sa TikTok. Ginagaranti ko naman po sa inyo na talagang hindi kami mapapahiya. Talaga namang nasa kamay niyo kung paano kayo gaganda. Ayan, ano naman po yung may papayo po ninyo sa mga gusto pong magsimulang magnegosyo pero walang encouragement, walang resources or tamang kapital sa pagsisimula. Kumbaga, maraming mga hesitation sa pagpasok po sa pagnenegosyo. Lalo na po yung mga kabataan na gusto na rin pong kumita, gusto ng mga side hustles. Ano po yung pwede nyo pong tips or advice po sa kanila para pumasok at magsimula na po sila sa pagnenegosyo? Lang yung sasabihin ko, never say die, sabi nga. Yan lang. Yun lang. Ang gabi. Sobrang ilang words lang yan. So ito sir, itanong ko rin po sa inyo. Medyo tahimik si sir. Ayan. Ano po yung mga guiding force po ninyo sa panahon po na full of discouragement, setbacks, yung mga panahon na hindi smooth sailing yung takbo ng negosyo, may mga times na may lugi na side may mga ganyan, hindi lahat ng panahon is pick up season. So,
Ano po yung mga nagiging guide nyo po, yung mga gabay nyo po sa tagumpay, yung nagpapalakas po at nagtutulak po sa inyo na magpatuloy at patuloy na magpatuloy? Actually, yung mga nababasa ko negative feedback, tina-turn ko yun as positive sa akin eh. So, ayun yung nagiging motivation ko na, ganito pala tingin nila sa akin, ganito pala tingin nila kay Lanbena. So, dapat mas pagandahin pa namin. So, makakapag-isip ako kung ano pa ba yung dapat naming gawin Okay. para sa product, para sa company, at para rin sa sarili ko. If you will rate it from 1 to 10, nasa ano po ba ang Lanbena? From 1 to 10. From 1 to 6, nasa 5 pa rin naman. Kasi Okay. talaga nung baby pa Still siya. on process Yes. po. Yes, kapartner, sabi mo dito sa secret business motto mo, customer centricity is paramount. So, ano ba yung ibig sabihin nito, kapartner? Bakit ito yung motto nyo po? Kasi syempre, ang bumubuhay naman talaga sa amin is customer eh. Hindi lang naman din product yung binibenta namin, binibenta rin namin yung experience. Oo. Experience. So, if maganda yung experience ni customer, babalik-balikan niya and pwede niya mai-recommend din sa iba. So, meron din ba tayong mga CSR activities or mga advocacies po na ino-offer? Meron ang Lanbena? Willing kaming, sa ngayon wala pa, pero open kami. Okay. Yes. Para po ma-extend din po no yung kumbaga yung success po ng kumpanya Yes. sa mga taong nangangailangan. Ayun, importante rin po kasi yun no sa pagninegosyo na nakakatulong din po tayo, hindi lang for our own profit but yung mga kababayan din po natin na talagang alam po natin na nasa laylayan Yes. po. Ayan. So, ayan ka partner, maraming salamat po. Baka meron pa po kayong parting words bago po tayo tuluyang magtapos. Just keep on trying and never give up. Wow, ang ganda. Never give up. Sa mga tao po na nasa likod po nitong Lanbena PH na nais nyo pong pasalamatan yung mga reason, yung mga person behind po na kung wala po sila, hindi po magiging ganito ka-successful ang Lanbena. Baka meron po kayong mga mensahe po para sa kanila. Tuloy lang natin kung ano yung nasimulan natin, lalo na sa grupo namin. And tayo rin naman yung magkikita sa taas. Wow, ayan. So, ka-partner RJ Tan, maraming salamat po sa pagbabahagi po ninyo sa inyong storya, sa mga kwento po na makakapulutan po namin ng aral at lalong-lalo na po dun sa experience po ninyo na dating kayo po ay career lang pero hindi po imposible na makamit po ang tagumpay dahil ngayon po ay isa na kayong operation manager. So walang imposible basta tiyaga lang at gawin lang kung ano talaga ang iyong passion. Ayan, so mga ka-partner, hanggang dito na lang po muna tayo. Maraming salamat ka-partner RJ ng Lanbena PH. Magbabalik po ang patok makalipas po ang short break na ito.